Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap na ang NBA Cup game na nag-iinit na Los Angeles Lakers na hawak ang second best record sa buong West laban sa Dallas Mavericks na hawak naman ang second worst record sa buong West. Inaabangan ng madami ang game na ito kahit na malaki ang pinagkaiba nila sa standings for obvious reasons. At hindi yan sa dahilan na isa itong NBA Cup game. Pagpus ito nga ang team na nag-draft at nag-trade kay Luka Doncic. Huling pagkakataon na nakalaban ng Lakers ang Mavs ay binigyan ni Luka ng 45 points ang kanyang dating team at ngayon nga ay tila ba given na ang 35 points o higit pa na stats si Luka sa season na ito. Naglalaro siya at a very high level ngayon. Siya nga ang scoring leader sa NBA at pinapangunahan niya ang team na ito ng Lakers sa number 2 seed ng West. Si Luka ay naglalaro ngayon at an MVP level at bukas nga ay makakaharap niya for the first time si Cooper Flagg, ang number 1 pick ng draft class ngayon na kinuha ni Nico Harrison bilang pamalit sa kanya. Throughout the years ay alam naman natin na si Luka Doncic ay kahit na hindi na sinasabi ay pinapakita niya nga sa loob ng court na may gusto siyang patunayan palagi. Kapag tinatrash talk nga siya ay mas lalo lang siyang umiinit. Hindi coincidence na palagi niyang tinutusta ang Los Angeles Clippers matapos na ito ang mag-welcome sa kanya sa playoffs noon. Hindi din coincidence na binigyan niya si Devin Booker at ang Phoenix Suns ng Luka Special noon matapos siyang i-trash talk nito. Hindi din coincidence na binigyan niya ng 45 points ang Mavs sa first game niya sa arena nito. Ibang level nga ang kanyang competitiveness mga kaibigan, kaya naman kaabang-abang nga talaga ang matchup na ito. Nang matanong tungkol dito, ang sinabi lang nga ni Luka ay it's always fun to play with former teammates and I'm looking forward to put on a good show for the fans. Well mga kaibigan, he is indeed putting on a good show para sa ating mga basketball fans ngayong season, averaging 35 points, 9 rebounds, and 9 assists per game. Habang si Anthony Davis naman mga kaibigan, ang former Laker na naging centerpiece ng Luka Doncic trade ay nakapag-miss na nga ng kanyang 14th straight game at questionable pa nga siya patungo sa game nila laban sa Lakers bukas. Very possible nga na maganap ang kanyang pagbabalik bukas sa game laban sa Lakers o sa sunod na araw laban naman sa Clippers. Ganun pa man na isa lang nga sa dalawang game na ito ang pwedeng laruin ni AD dahil hindi naman siya pwede maglaro ng back-to-back dahil galing nga siya sa injury. Kaya naman tinanong ng isang reporter kung saang game niya ba gustong bumalik, laban ba sa Lakers o kaya naman sa Clippers. Ayon sa multi-time all-star big man ng Mavs ay alam na nga daw natin ang sagot dyan pertaining to Lakers. Well, si AD ay 14 games pa lamang na ilalaro para sa Mavs simula nang matrade siya dito last season dahil sa iba't ibang injuries na natamo niya. At ngayon nga sa isang national televised game may nais niyang ipakita sa lahat ng mga manonood na malakas pa din siya. Ang problema lang nga kay AD ay alam naman ng lahat na magaling pa din nga siyang player. Nagkataon lang na kapag pinapanood mo nga ito na naglalaro ay tila ba naghihintay ka na lang nga kung kailan ba ito tatamaan ng injury dahil ito naman ang palaging nangyayari. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Sino ba sa palagay niyo magwawagi? Lakers ba o ang Mavs?